mga bebe queen, this is April. Hi mga bebe queens, bebe queens, bebe queens. Hi mga bebe queens. Hi mga Bebe Queens! For today's video ay mag-engrave po tayo sa iba't ibang klase ng materials gamit ang Wainlux K10. Ang unang material po na gagamitin natin for this video ay itong 6mm black acrylic. Lahat po ng materials na gagamitin natin for this video ay ilalagay ko na lang po yung product link sa ibaba, sa description box. Ang gagamitin po natin dito ay mobile app lang po at ang pangalan ng app ay Catlab X. Kung hindi nyo pa po nada-download ang Catlab X, ay meron po akong instruction video. Panoorin nyo lang po yung una kong upload about Wainlux K10, unboxing, setup, and product testing. Ito pong unang experiment natin on black acrylic ay original colored photo na ating ginrayscale. Ang rate po ay 1,500 mm per minute. At ang power naman po ay 100%. Dito po sa black acrylic ay nagtesting po ako ng original photo na ginrayscale. And then yung pangalawang testing naman po ay inverted color ng photo. Same photo po And mamaya po ipapakita ko po sa inyo yung outcome ng original photo na ginrayscale and then yung inverted color photo na ginrayscale din. Madalas po ang ginagamit ko lang po sa pag-edit ng photos or ng pictures ay ang PicsArt app. Pero you can use naman po any photo editing app as long as comfortable naman po kayo gamitan yung app na yon. At again po ang settings na ginamit natin for black acrylic ay 1.5 or 1,500 mm per minute and ang power po ay 100%. Same settings lang din po ito dito sa ating inverted photo on black acrylic at ang time na na-consume po ay 35 minutes. At ito na po yung same photo with inverted color effect. Ang parameter settings po nito dito sa ating engraving app ay grayscale and then yung rate same po 1.5 mm per minute and ang power ay 100%. By the way po, reminder lang, tuwing mag-engrave po kayo on different materials ay huwag kalimutang i-adjust yung laser focus into the smallest point. Para po malaman kung paano mag-adjust ng laser focus, ay panoorin nyo lang po ulit yung una kong video about Wainlux K10. So, ang title po nun ay Wainlux K10 Unboxing, Setup, and Testing. Habang in-engrave po natin itong pangalawang testing on black acrylic, ay ipapakita ko po sa inyo itong outcome or output ng una nating in-engrave. So, ito po yung original photo na ginrayscale. Maganda naman siya pero hindi ako satisfied sa result niya. Pero ang cool nito kasi nag-iiba yung image niya depende sa reflection ng acrylic sa light. At ito na po yung ini-engrave natin na inverted color photo. So medyo malapit na siya matapos. Since same settings lang po siya dun sa ating testing number 1 ay it took 35 minutes also for this material para matapos ma-engrave. At ito na po yung kinalabasan ng ating inverted photo. So, medyo mas gusto ko to kaysa dun sa una nating sample or testing. Mas maganda yung pagkaka-engrave nito and mas okay din yung reflection niya sa light kahit galaw-galawin. Para sa akin, parang mas lumabas yung details niya kapag naka-invert yung color ng photo. And for comparison po, ito na po yung dalawa, yung inverted color and then yung original colored photo. So, sa tingin nyo po, ano po yung mas maganda? Yung inverted po ba or yung original image color? Please comment below po kung ano pong mas preferred settings ninyo sa pag-engrave on black acrylic. Yung inverted image color po ba or yung original image color? And again po, same parameter settings po ito grayscale. Rate ay 1,500 mm per minute at ang power po ay 100%. Ang pangalawang material naman po na ating i-engrave ay itong synthetic leather. Ito po yung type na leather na ginagamit po sa sofa, sa upuan ng sasakyan. Pwede rin siyang gamitin for purse and for handbags. So, open po natin ulit ang ating engraving app which is yung Catlab X. And then, i-connect lamang po natin yung ating Wainlux K10 sa ating mobile phone. And once connected na, ay pwede na po tayong gumawa ng image, mag-drawing, or mag-upload ng photo na gusto nating i-engrave sa ating material. So, for this sample po ay magdodrawing na lang po ako ng ating i-engrave. So, itong kalahati ng hair ng ating dinodrawing ay gagawin ko siyang black. Para po makita yung effects ng Wainlux K10 sa ating leather,
kapag nag-engrave ng dark shade katulad nito. And habang ginagawa ko po ito, naisip ko na pwede pala po itong Wainlux K10 for starting business katulad po ng customized leather wallet, customized belt, at customized notebook po na may leather cover. And going back po sa parameter settings ng ating leather material, ang rate po ay 3,000 mm per minute at ang power naman po ay 100%. And based lang po ito sa experience ko, kumpara po sa ibang materials na ini-engrave ko, medyo malakas po ang amoy pag nag-engrave sa synthetic leather. So, I would advise po na gumamit po kayo ng mask sa tuwing mag-engrave po kayo ng kahit anong material. Yung sa akin po, ang mask na available ko lang po ay yung N95. Pero tumatagos pa rin po talaga yung amoy kasi hindi naman po siya design para mag-filter ng fumes. Probably mas magandang gamitin yung respirator mask or gas mask. Sa mga nanonood po ngayon na nagle-laser engraving din, ano po bang maisasuggest ninyo na face mask? Please comment below po para mabigyan din po natin ng idea yung ibang viewers at ako na rin po dun sa maganda or effective na face mask when it comes to engraving on different materials, lalo na sa mga malalakas yung amoy, katulad nitong leather. And going back po dito sa ating ini-engrave, ang parameter settings po nito ay monochrome. Rate ay 3,000 mm per minute at ang power po ay 100%. Ang time po na na-consume sa pag-engrave nito ay 15 minutes. At ito na po ang outcome ng ating laser engraving gamit ang Wainlux K10 sa leather. Yung parameter settings po na ginamit natin ay saktong-sakto lang po siya dito sa ating material kasi hindi po siya nasunog or hindi po tumagos sa likod yung ating engrave. Kaya i-take down or take note nyo na po yung mga parameter settings na aking binabanggit on this video. Ang susunod na material naman po natin ay ang MDF board. Ang size po nito ay 3 by 3 inches at ang kapal naman po ay 3 mm. Para sa ating MDF board, ang image po na gagamitin natin ay itong logo ng Straw Hat Pirates if nanonood po kayo ng One Piece. Ito po yung nakalagay sa flag nila Luffy. And for MDF board po, ang rate po natin dito ay 3,000 mm per minute at ang power po ay 100%. By the way mga baby queens, kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe. Hit mo na rin po yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong upload. Kung meron naman po kayong questions or suggestions, ay i-comment nyo lang po sa ibaba. And kung magustuhan nyo po ang video na ito, ay please like and share. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day. At ito na po ang output ng Wainlux K10 laser engraving on MDF board. Ang susunod naman po na material na ating gagamitin ay itong ceramic saucer. Sinadya ko pa po talagang hanapin yung ganitong size ng ceramic saucer na mag-fit po sa ating Wainlux K10 laser engraving machine. So dito din po sa ating sample ay nag-drawing lang po ako and then nagsulat ng ating i-engrave sa ating ceramic saucer. And then, ang parameter settings po nito ay rate 100% at ang power po ay 100% din. And then, sa size ay in-adjust ko na lang po siya sa 38 by 38 mm. Dito po sa ating sample material which is ceramic saucer ay hindi na po tayo nagpatong or nagdikit ng special paper. As you can see on the video po ay direct na po tayo nag-laser engrave dun sa surface ng ceramic saucer. And yung settings po natin na 100 mm per minute na rate at 100% na power ay perfect lang po siya dito sa ating ceramic material. So hindi na po natin siya kailangan i-run ulit. Ayan. Kitang-kita naman po nag-engrave naman na siya sa ating ceramic saucer. And kahit kuskusin po yan, hindi na po yan matatanggal.
At ang next na material naman po natin ay itong metal card. Ang parameter settings po for metal card ay monochrome, rate ay 500 mm per minute, at ang power po ay 100%. Gamit po ang settings na ito at based na rin po sa ating design, ang time po na na-consume natin sa pag-engrave on metal card ay 8 minutes. At ito na po ang output ng Wainlux K10 on metal cards. Yang itim po na yan ay laser residue. Pwede nyo po yung punasan ng wet wipes or cotton na may alcohol. So itong machine po na ito ay pwede siya for startup business, katulad po ng customized business card made of aluminum alloy katulad nito. At ang susunod naman po na ating material ay ang wooden keychain. Ang wooden keychain po na ito ay gawa sa beech wood. At ang parameter settings po na aking ginamit for wooden keychain ay grayscale, rate ay 2000 mm per minute, at ang power ay 100%. At ang time po na na-consume sa pag-engrave dito sa keychain ay 7 minutes. Ito po ang output ng Wainlux K10 laser engraving machine sa wooden keychain. And that's it for today's video mga Bebe Queens. I hope you liked this video and please like and share. Have a great day mga Bebe Queens!